Kumusta mga boss? Bali, nandito tayo ngayon sa New Clark City. Dito para pag-usapan naman natin yung mga bagay na nagustuhan at hindi ko nagustuhan dito sa ating Fortress 160. Bali, nabili ko nga pala tong Fortress 160 natin nung last year lang, October 2024. Yun, so 4 months na sa akin to. Araw-araw ko din siyang gamit pampasok sa trabaho. Ayan. Ginagamit ko rin to mga boss pagka umuwi ako ng Nueva Ecija. Ayan. Unahin na natin yung mga nagustuhan ko dito sa ating Fortress 160. Unahin na nga natin syempre yung looks nya and design. Yan. Syempre mga boss, pagka bibili tayo ng motor, una nating titignan yung itsura niya no? Tapos kung ano bang bagay sa personality natin. Yan. Una ko talagang choice yung SXR 155 ng Yamaha. Yun nga lang, kaso medyo may kamahalan siya, kaya ayun, natuloy tayo dito sa Fortress 160. So ayun, yun yung una ko nagustuhan, yung looks nga nito. Yan. Kung makikita natin, medyo kinuha siya sa design ng parang pinantapat siya sa PCX 160 ng Honda. Yun, pero pag pinagtabi mo siya, makikita mo talaga yung malaking difference eh. Ayan. So ayun, yung una nating nagustuhan dito sa ating Fortress 160. Sunod na natin yung yung price naman niya. So nung binili ko to last October, kung hindi ako nagkakamali, nilabas tong Fortress 160 last August 2024. Tapos may introductory price siya na 139,900. So kung i-compare natin sa presyo ng ibang 160cc na scooter, medyo malaki din yung difference, guys. Sa presyong 139,900, sabihin na natin 140,000, diba? Sa dami ng bagong features ng Fortress 160 na hindi natin makikita sa ibang scooter, guys, hindi na rin talo para sa presyo ng Fortress 160. Stroll lang tayo, guys. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, basta diretsuhin ko lang tong New Clark na to. Kung saan tayo mapunta, bahala. Tapusin lang natin tong video na to. Kakauwi ko lang din kasi kanina alas 2. Tapos yun nga, naisipan kong gawin tong video na to. Siyempre para makatulong na rin sa mga nagbabalak bumili nito Fortress 160 ngayon 2025. Ayan. O yun, sunod na natin yung control tsaka comfortability nito ang Fortress 160. Sa controls and comfortability naman, guys, dito pa lang sa seat nya, kung makita natin, meron tong parang camelback. And okay to kasi tulad natin na mga nasa office tapos maghapong nakaupo, ayan, kasi medyo nagkakaedad na, syempre binabalakang na rin tayo. Kaya okay na okay itong yung camelback nya sa seat, kasi parang naisasandal din natin yung lower back natin. Ayan, sobrang comfy nya. Tapos syempre yung upuan, okay naman din, hindi naman ganong matigas, hindi rin ganong malambot, okay naman din. Pagka nakaangkas si OBR, sabi niya okay parang para daw nakaupo siya sa sopa, parang ganon. Tapos yun, sabi din niya parang
Yeah, kita-kita niya yung daan kasi kaangat. Yan. Sunod na lang natin yung ano niya, controls. Pagka naman nasa daan mga boss, wala namang problema. Masarap naman siyang isingit-singit. Kaya naman, medyo may kalaparan lang pero makakasingit pa rin naman to mga boss. Sa height ko din na 5'10", abot na abot naman. Wala namang problema doon. Medyo mabigat lang siya ng konti pero kaya naman natin dalhin. Yun. So, medyo maaraw, no? Kaninang makulimlim eh. So kaya tayo makakarating, no? Bali guys, ito nga palang daan na to, New Clark City. Parang papunta na to ng Tarlac. Papunta ata to ng Tarlac eh, kung hindi ako nagkakamali. Yun. Tapos syempre sama na din natin do sa controls and comfortability yung syempre matulin. Kung sa bilis ng yung pag-uusapan guys, okay naman. Fortress 160 matulin, malakas yung hatak, nandun yung power. Pag binigyan mo ng silinyador guys, talagang bibigay naman niya sa'yo yung arangkada na hinahanap mo. Tapos meron din siya syempre, yun yung sports mode, yung P1. Kung makita na, kung matatandaan nyo, meron tong features na gano'n. So yun, nakakadagdag din siya ng bilis. Yan. Sa mga paahon, wala naman akong problema. Ito, tulad nito. So syempre medyo hirap lang kasi hindi tayo naka buwelo eh. Pero okay naman, kayang-kaya naman. Yan. Sunod na natin guys yung mga features nitong Fortress 160 natin. Unahin na natin yung yun nga, yung TFT panel gauge nitong Fortress 160. Di ba? Kung makikita nyo guys, ang ganda, di ba? Parang parang pang spaceship alien yung bagsakan niya, di ba? Uy, saan kaya papunta yan? Yun, yung screen mirroring guys, itong Fortress 160, yung naiko-connect natin yung mga cellphone natin. Tapos kung ano yung makita natin sa cellphone natin, makikita rin natin dito sa panel gauge ng motor natin. So very useful yan guys, lalo na pagka gumagamit tayo ng maps. Yun, hindi na natin kailangan ilabas yung cellphone natin, expose sa araw. Paano kung umuulan pa, mababasa yung mga cellphone natin guys. Kaya yun, screen mirroring, okay na okay din yan. Tsaka yung dagdag ko na din yung handbrake. Kung malaman nyo guys, ito Fortress 160 natin, meron siyang handbrake. Yun, so ayos din na features yon. Hindi natin yon makita sa sa ibang scooter. Yan. Very useful yan, lalo pagka nakapark. Siyempre naka handbrake ka na, tapos nakalock ka pa para dagdag security na din guys. Oh, ayos dito ah. So parang second time ko na rin nadaan dito eh. Kasi nung una kaming punta kami na Sitio Baag, unang daan ko dito, medyo madilim. So hindi ko siya ganong na-appreciate. Kaya ayan, ayos pala dito. May mga view din kahit pa paano guys. So New Clark City, ang ganda ng daan dito. Ayan. Ayun, dagdag ko na din syempre yung
yung umiilaw yung mga backlight key. Yun. Para sa akin ang cool nun eh. Yun. Kasi syempre sa gabi hindi natin kita syempre yung ating mga key dito sa handlebar. Ito, syempre minsan kabisado naman natin yan. Pero ayun nga, para sa akin ang ganda nun yung backlight key ng mga pindutan. Uy, ayos dun o, paahon. Oh. Mamaya guys, masarap dyan pababa. Yan, mamaya subukan natin yan. Ano pa ba? Yun nga yung sports mode guys, yung P1, P2, ay P1, P2, yung P1, P0 na nandito din sa Ford S160, yung ano kasi tawag doon, yung parang hybrid assist guys. Hybrid assist, sabi yun daw yung nagbibigay ng power, konting power sa motor. Kumbaga parang tumutulong yung mga electrical channeling dito sa motor natin para magkaroon ng dagdag power. Tapos yun, parang sabi nakakatipid din daw ng gasolina. Yun. Hindi ko naman siya madalas ginagamit mga boss. Yun, naka ano lang ako yung default. Yun. Pero minsan ginagamit ko, yun nga, ginagamit ko rin. Tapos yun, merong dagdag power talaga eh. Nakakadagdag bilis at saka arangkada na din talaga eh. Pagka naka-on yung sports mode, yung P1 guys, yun. Yan, nasa na kaya tayo? Okay, sunod na natin dito yung mga safety features naman ni Ford S160. Siyempre unahin na natin yung naka-dual ABS channel na to eh. Okay, sa presyong 139,900. Tapos dual channel ABS, di ba? Ang napakalaking dagdag nun sa safety habang nagra-rides tayo ng motor eh. ABS kasi yun yung parang iwas semplang ba pagka biglang preno tayo, yung mga rektahang arangkada tapos biglang preno. Yan. Saka syempre yung traction control, ito naman yung tumutulong sa motor natin. May traction control to Ford S160 guys. Traction control, ito naman yung iwas skid, parang gano'n, iwas dulas. Parang yung binabalance niya yung gulong natin pagka madudulas na daw, parang gano'n. Yan guys. Tsaka yun nga guys, yung handbrake, yun, isa rin yun sa mga safety features eh. Ayan. Minsan kasi pagka nasa daan, nasa kalsada tayo, minsan hindi pantay yung, tapos nasa stoplight, hindi pantay yung daan. Ayun, na-experience ko yung umaatras yung motor habang nakahinto. So yun, ginagawa ko para hindi umatras, kaysa nakapiga tayo sa preno. Ayun, ano ko na lang, handbrake ko na lang para hindi tayo mangawit, di ba? Nakapiga sa preno. Ilang minuto tayong nakapiga sa preno. Okay, sunod na natin yung build quality naman nitong Ford S160 natin. Sa build quality, okay naman siya. Kumbaga hindi mo masasabing pipitsugin yung mga materyales na ginamit eh.
Ang ganda ng quality ng fairings, magmula sa fairings, dito sa handle, ang tawag dito, sa handlebar. Yan, tapos syempre yung gulong naka CST tire na din. Okay naman din. Maganda yung quality, guys. Tsaka hindi ka na rin mangangamba na baka ilang taon lang, parang yun, may sira na, may sibak na. So ayun guys, sunod na natin yung fuel efficiency. Yung mga pagkakakabit ng mga fairings, okay din. Wala namang naka-Fortress 160. Sa ngayon, dito sa panel gauge ko, meron akong reading na 2.5 liter per 100 kilometer. So yun guys, parang pumapatak siya ng 1.25 liter per 50 kilometer, parang gano'n, no? Yan, so merong computation yan yung pag nag full tank, pero sana natin yun gawin guys pagka nagpagas tayo minsan. Tingnan natin yan. So kung gaano katipid tong Fortress 160 guys, inuuwi ko to ng Nueva Ecija. Syempre full tank, yung full tank ngayon parang maabot na 400 plus tong 8 liters na Fortress 160. So ginagamit natin siya ng pauwi ng Nueva Ecija tsaka pabalik dito sa Clark. Tapos siguro ilang kilometer pauwi ng Nueva Ecija. Siguro 80 kilometer din guys pauwi ng Nueva Ecija. Parang 2 hours din yun. Tapos nagagamit ko pa siya ng 1 linggo guys, pampasok. Ganon siya katipid. So sa fuel consumption guys, wala akong masabi kasi ang tipid talaga. Yun. So yung pinapagas ko unleaded lang naman, kasi unleaded medyo mas mura yon, kaya okay na yun. Saka na tayo mag premium pagka meron na tayong big bike guys, tsaka Petron Blaze, subukan natin yan. Pero syempre pagka walang available na gas, siguro mapipilitan tayo na yun nga, magpagas na iba bukod sa unleaded. Ayan, nasa na ba tayo? So ayun guys, yun yung mga bagay na nagustuhan ko dito sa Fortress 160. Syempre comment nyo na lang din kung baka meron ako hindi nabanggit. Comment nyo din kung ano pa yung ibang nagustuhan nyo dito sa Fortress 160 natin. Up with the dawn.